Magandang hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayong hapon ang Assistant Director ng Catechetical Foundation of the Archdiocese of Manila at Vice Rector ng National Shrine of Mary Queen of Peace, EDSA Shrine. Inyong mga katanungan o reaksyon, maaari po ninyo itong ipadala sa comment section. Narito po ang ating speaker para sa topic na Ambassadors of Hope para sa pagdiriwang ng Catechetical Month ngayong buwan ng September. Please welcome Father Edric Bedoran. Be effective evangelizers. Yan po ang ating battle cry ngayong hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa episode pong ito ng Faith Factor, ating sinisimulan ang buwan ng Setyembre. At ngayong buwan pong ito, ating pinagdiriwang ang tinatawag nating Catechetical Month. Kaya po, ngayong hapon, ating pagdinilayan, paano ba tayo magiging effective sa pagdadala kay Kristo sa iba? Ating pagdinilayan yung tema nitong buwan na ito ng Catechetical Month, which is Ambassadors of Hope, Witnessing Faith, Inspiring Love, and Transforming Lives in the Changing World. Kung papansinin niyo po yung tema ng Catechetical Month, no, very active. It is using a lot of action words. Witness, inspire, transform. Kasi nga po, madalas ang iniisip ng mga tao, no, pag pinag-usapan yung mga buhay ng katekista o yung katauhan ng isang katekista, ang iniisip parang teacher of ideas lamang. Nagpupunta sa mga public schools, nagtuturo ng mga kabataan, dun sa mga Sunday schools, nagbibigay ng catechetical formation pag mayroong mga isi-celebrate na sakramento katulad ng binyag. Ang tingin natin sa mga katekista madalas teachers of ideas lang. Teachers of doctrine. Doktrina ng simbahan. Tinuturo ang Bible. Yung binabasa yung buhay ni Jesus doon. O kaya, teacher of our first prayers. Teacher of the Ten Commandments. Madalas, yun lang ang tingin natin sa mga katekista. No? Na tagapagturo lang ng mga kaalaman. Puro head level. Puro brainstorming about how to bring Jesus to people, no? Pero ang totoo, ang mga katekista tulad natin, ang hamon nga pare-parehas para sa atin, they are called to be proper, effective evangelizers. Anong ibig sabihin ng evangelization, no? Yan yung pagdadala kay Jesus sa mundo, pagpapakilala sa Kanya. At ang mga katekista natin, yan ang pagtawag to really bring Jesus. Kasi kahit saan si Jesus nandoon, nagbabago ang lahat. Diba? Sabi nga, may pagtawag sa bawat Kristiyano na maging ilaw at asin. Bakit kaya ilaw at asin? Kasi kahit saan mo dalhin yung dalawang bagay na iyan, nagbabago ang lahat. Ang asin, nakapagpapabago ng lasa ng putahe. Ang ilaw, kahit saan mo sindihan, nagbabago, lumalabas ang kulay ng mga bagay. Ang isang Kristiyanong nagdadala kay Jesus, ang isang katekista, nandyan sila para baguhin ang buhay ng kapwa, para baguhin ang mundo. Transforming real lives, facing the real world, bumabad at dalhin si Jesus. Si Pope Francis po yung ating yumaong Santo Papa, no? In 2015, he came out with the encyclical Laudato Si about the world, our common home, no? At doon, may maganda mga katagang sinabi sa atin si Pope Francis na pwedeng mag-ground sa atin ngayong hapon na ito sa ating reflection, no? Sabi niya, and this happened twice in Laudato Si in the encyclical. Sabi niya, realities are more important than ideas. Wow. Such thought-provoking words. Realities are more important than ideas, especially in the world we live in now, no?
Ang daming mga keyboard warriors lang, no? Ang daming chronically online, no? Tapos sinasabi sa atin ni Pope Francis, parang yung sinasabi din ng mga kabataan sa bawat isa, lumabas ka nga, touch grass. Go to reality. Realities are more important than ideas. At alam niyo po, even his successor, yumaon na po si Pope Francis, no? Pero yung kanyang successor na si Pope Leo XIV, yung ating present na Santo Papa, he is taking up that mantle to really face the world as it is. Its challenges, its joys, its hopes, Gaudium et Spes, no? Harapin ng mundo kung nasan siya doon at dalhin si Kristo. After the death of Pope Francis po, Pope Leo XIV continued our celebration of this year of hope, no? Ang gusto ko pong ipinpoint kay Leo XIV, I just want to guide your attention to the reason why he chose that name. Marahil po, online, sa pagbabasa niyo ng mga periodiko, sa panonood niyo ng mga programa dito sa TV Maria, nalaman niyo na rin sigurado kung saan nanggaling yung pangalan ni Pope Leo XIV. He took it from his predecessor, Leo XIII, the Pope who wrote the great encyclical, social encyclical, Rerum Novarum. Latin po yun, Rerum Novarum. Rerum meaning things. Novarum, novus, nova, new. Ibig sabihin tungkol sa mga bagong realidad, mga bagong bagay sa mundo. Kasi po si Leo XIII, nabuhay siya doon sa transition ng mundo, a great transition going into the Industrial Revolution. Industrial Revolution, it brought us a lot of changes sa ating society. Aba, dumami ang production ng pagkain. Andiyan na yung mga automation, may mga machines na sila, automating many tasks. Talagang bagong realidad. At gustong sabihin ni Pope Leo XIII noong 1891, hindi kimi ang simbahan na harapin ang mga bagong realidad na ito. Hindi kimi ang simbahan na harapin ang mundo at ipakilala si Kristo kung nasan matatagpuan ng mga tao. Makikita natin na si Pope Leo XIV, in taking up that name, Leo, nais din niyang harapin ng simbahan ang nagbabagong mundo. Especially nowadays, we're having another kind of revolution. A great revolution is happening in our midst with the coming of the internet, with the coming of AI. May mga bagong joys and hopes, but also may mga bagong fears and anxieties. And again, our Pope, Leo XIV, like Pope Francis, would like us to meet the world where it is, to open the doors of the church, to bring Christ to the realities of the world. Ngayon po, ang gusto ko pong gamitin for my presentation now, no? Yung pong see, judge, act method ng simbahan. Ito po yung sinasabi nating pinakamagandang method for theological reflection, interpreting reality or the signs of the times, with the goal of real transformative social action and justice. Ito pong See, Judge, Act na ito, parati po yung pinag-uusapan sa social doctrines ng simbahan. No? Yan po yung pinipili nating method to come up with real programs, with real actions to address the needs of the world right now, especially the need of the world to know Christ. See, Judge, Act. So magsimula po tayo ngayon sa see. Kasi hindi ka pwedeng tumalon sa judging agad or acting agad na hindi mo muna nakikita ang totoong kalagayan ng mga bagay-bagay. You need to see as clearly as you can first before judging, before acting. Kasi pag nagpatuloy ka na sa paggawa ng programa na hindi mo nakikita yung realidad, hindi mo man lang inassess, gawa ka lang ng gawa, sabog ang gawain ng simbahan.
parang walang direksyon. Maganda lang for today, pero walang lasting effects. That is why we need to see clearly first. Seeing means reading the signs of the times. Ano po ba yung mga realidad ng mundo ngayon? Marahil alam nyo na rin po, pero let's go through them together. I-share po itong data na ito nung kami po ay nasa Coronadal just last week. Kami po ay nag-gather, mga directors and coordinators of the catechetical ministries in the different dioceses para pag-usapan po itong mga realidad na ito at paano tayo tutugon sa mga pangangailangan ng simbahan ngayon in this time in the world. So, let's go through the data. Very interesting po. Ayan. So makikita nyo po dito, yung mga pastoral concerns and key issues. You could read through them. Okay, I'm going to give you a few seconds. Pero ang gusto kong tingnan nyo yung mga red line, no? Yung mga pagbabago nangyayari sa ating mga kabataan. Kasi sila na yung pumapalit na new generation, no? Paano tutugunin ngayon ng simbahan yung mga pangangailangan ng mga bagong taong ito? Talagang bagong tao, kabataan eh. No, so youth naka-hardline, tsaka yung kanilang digital culture. Oh, yan. At tingnan natin yung statistics na pinresent sa amin doon sa aming conference. Ayan o, kita nyo yung mga pagbabago sa pag-iisip, personalities ng ating mga kabataan ngayon. Tingnan nyo, bumababa ang conscientiousness. Oh no. Yung paggana ng konsyensya ng isang tao, nababa na. Tapos ang tumataas, neuroticism. Nakikita niyo po ito. It is a personality trait defined by a tendency to be negative. Ang daming mga nega, making mountains out of molehills, ika nga. Maliit na bagay, pinapalaki. Maliit na bagay na nadapa sa simula ng araw, dadalhin na yung sugat, buong magdamag. Andyan yung a tendency to be fearful, to be anxious, to be sad, to be worried and frustrated. Tumataas po yan ngayon sa buhay ng ating mga kabataan. Next, tingnan niyo po, agreeableness is in decline. Ano yung agreeableness? Yan po yung personality trait characterized by kindness, compassion, cooperation, o kaya yung general warmth and concern for the well-being of others. Iniisip ko nga po ngayon yung tinatawag nilang, ano man tawag doon? Gen Z stare. Kasi tayo, pag kinamusta tayo ng isang tao, lumapit sa atin sa isang coffee shop o sa simbahan, ginitian ka, sabi niya, hello, good afternoon, ako po pala si Father Edric. Ang tendency ng isang tao, dahil nginitian ka, ngingitian mo rin, automatic yan eh, nginitian ka eh. Pero ngayon, maski yung simpleng pagpapakita ng warmth through a smile, nawawala lalo sa ating mga kabataan. Napansin niyo po ba marami sa kanila, no? Sabi may Gen Z stare. Pagkakamustahin mo, hello, ako si Father Edric, ang titig nila sa'yo parang blankong-blanko. Walang ngiti, walang warmth. Parang merong iniisip na hindi ko alam kung maganda ba tungkol sa aking bumabati sa kanya. Hello, magandang hapon, ako si Father Edric, ganito. Ganun lang ka, ng bata. No? At sinasabi nila, they label it as the Gen Z stare. No? Pasensya na po sa ating mga Gen Zers. No? Pero yung natawag nila eh. Bumababa daw kasi yung agreeableness, yung warmth, touching heart to heart, no? Paparamdam mong tao ka't kapatid, kapwa sa isa pang tao. Bumababa po yan. Ganon din po yung pagiging extrovert na mga tao. Sa Japan nga daw po, mayroong isang bagong realidad ngayon, no? Na sinasabi sa atin, maraming mga kabataan doon, they just choose to remain in their rooms. They would go out, I don't know how many times a week, pero hindi every day. They would go out only to eat. And sometimes they don't even eat. And they die in their rooms. Anong kinakatakutan nila sa mundo?
Anong pagbabago sa kanilang mga mindset na kailangan nakakulong lang sila palagi doon sa kanilang mga kwarto. Ayaw nang lumabas. It is an extreme example of this lack of extroversion now. Makikita pa natin sa ibang mga data mamaya. Tingnan nyo. Ayan, oh. Ito pa yung naidadagdag ng pagiging digital natives na mga kabataan ngayon, no? Tandaan niyo po, yung mga millennials na katulad ko, yung mga nauna pa mga generations, hindi po tayo digital natives, huwag tayo magpanggap, no? Tayo ay computer users, internet users. Pero itong mga bagong henerasyon ng mga kabataan na ito, they are already digital natives. And after Gen Z, ano ba? Gen Alpha? Gen Beta? Hindi na rin sila digital natives. They are really born with the mindset of having AI as companions, no? A side note lang po, nabanggit ni Father Jason Laguerta dun sa aming talk, no? About pagiging digital natives. Sabi niya, yung mga kabataan ngayon, they belong to the what we call the micro generations. Dati daw po kasi, ang isang henerasyon kailangan 40 years bago magpalit. Ibig sabihin, marami akong ka-generations na umaabot ng 40 years ahead of me or before me, ka-generation ko. Ngayon, micro-generations. Kasabay na mabilis na pagkapalit ng technology, nagpapalit ang mindset at generations ng mga kabataan natin. It's one thing to be wary, no, about it, to know. So tingnan niyo po, because of our increasingly digital world, nawawala na yung mga kagustuhan ng mga kabataang mag-follow through sa kanilang mga plano. Nawawala na yung may sisimulan sila, tapos tatapusin nila hanggang dulo. No? Kasi nga, ang naiisip kong example dyan pagkaharap mo yung computer, pag gusto mo ng konting kausap, may chat. Pag gusto mo ng entertainment, merong HBO, Apple TV, o kung ano ba, Netflix, no? Pag gusto mo ng konting games, may laro na rin. Iisang screen. Iisang screen. Yun nga, pansinin nyo po, no, baka kayo rin, no, yung pushing through, finishing things, baka nagkukulang na rin yan sa atin. Ilang beses kayong mag-flip habang kayo nanonood sa YouTube, no? Meron pong isang programa si Christian Esguerra, no? Social commentary about politics, no? Doon, ang unang-una niyang nilalabas na video, napakahaba, 1 hour plus, no? Hindi ko alam, no, kung ilang tao ang nanonood doon from start to finish. Maganda yung mga topics, magandang presentation, magaling mag-host si Christian Esguerra, magaling yung kanyang mga ini-interview, pero ilang kayang mga tao yung nakakatiis pa na manood from start to finish ng video na yon? O hinihintay na lang kasi naglalabas din siya sooner or later na mga snippets ng kanyang mga videos. No? Mga ilang seconds lang. Pero pati yata yun, nahihirapan ng tapusin ng mga tao yung mga snippets na siguro sabihin natin 10 minutes, 9 minutes, 4 minutes. Pati yata yun, nahihirapan na tayong panoorin from start to finish. Kasi nga, hindi na lang tayo MTV mindset Ngayon parang microsecond na ang ating attention span, maski in adults, no? Kaya nga, kailan ba kayo huling nagbuklat ng libro at tinapos from cover to cover? Nagbabasa ba tayo ng libro? O gusto na lang natin na dinidiktahan tayo ng mabibilis na AI content? Nakakatakot yun, no? Maraming mga tao ngayon, sabi dito, easily distracted, can be careless, no? Isipin nyo, ang bilis ng ating attention span, okay na sa atin yung mabasa yung headline ng news, magre-react na tayo ng marahas. Kala natin, alam na natin lahat nung laman ng article na iyon. Yung first heading ng article, hindi nga natin nabasa. Marami nabasa lang yung
yung title ng video, kala mo, kung maghimutok online, napanood yung buong commentary sa video, yung buong interview, no? Ano nga parang nakikriss-cross itong mga realidad na ito no? We get so easily distracted. Kasi nga, ang daming apps sa phone, chime ng chime yung mga notifications, natitrain yung mga utak natin na ma-distract. And so we become careless also with our actions. About distraction, nakikwento rin to dun sa isa sa mga nag-share sa amin dun sa conference ng mga katekista last week. Sabi, nagtuturo daw yung isang katekista sa classroom. Nagtuturo about the Trinity. Naituro niya sa kanyang palagay, naituro niya na maayos sa mga bata. So, when the end of the lesson came, syempre yung teacher nagtanong siya, may mga tanong ba kayo? Meron ba kayong questions kay teacher, kay catechist? May nagtaas ng kamay na estudyante. Tandaan nyo, Trinity ang pinag-uusapan nila. Nagtaas ng kamay yung bata. Sabi niya, okay, you have a question. Okay, tell me your question. Sabi ng bata, Ma'am, anong chalk po yung hawak ninyo? Yan po ba yung chalk na galing Japan? Ma'am, Manila paper po ba yan? Yung nasa harap na... Nagtuturo yung katekista tungkol sa Trinity, tungkol sa pananampalataya, malalim na doktrina ng simbahan. Naglaan siya ng panahon para i-prepare yung lesson and to deliver it very well. Tapos ang tatanong sa'yo, Chok. Ibig sabihin, habang nagsasalita ka, kung saan-saan tumitingin yung bata, yung atensyon niya inaagaw ng kung ano-ano mga bagay sa classroom. We get easily distracted. And then we become careless with how we say things, with what we type online, with how we comment, with how we fight with one another online. Yan yung kultura. Yan ay nangyayari. No? Ito yung mga pagbabago sa kaisipat kamalayan ng mga tao, lalo ng mga kabataan. Ito, tingnan niyo po ito. Yan. Isang malaking pagbabago din to. Sabi dito, saan mo daw natagpuan yung kasintahan mo? O siguro yung mga medyo elders natin na nanonood dyan. Sigurado ako, real world dating kayo agad, di ba? Sabi dito, ang nakaka-worry sa akin sa data na ito, sa school, di ba doon tayo nagkaroon ng mga crush, unang puppy love, no? Nakita mo yung isang kaklase mong napakaganda. Kahit na torpe-torpe ka ng konti, gusto mong lapitan, yun yung automatic response mo pag meron ka na gusto ang ibang tao. Pero ngayon, wala na. Lahat to downtrend. Ano yung umaangat? Sa nagmi-meet yung mga tao? Online. Hindi ko sinasabing masama, no, to use these apps to meet other people. Pero let's think, no? Ano yung effect niyan sa ating kultura bilang mga tao? Isa pa, saan nanggagaling yung ating masyadong pagdepende sa mga apps na iyan? Ibig sabihin, yung torpe dati, gaano kalaking torpe na yan ngayon? No? Sabi nga, may nagbanggit sa akin na parang biktima na ng phishing. No? Nakakita ng tao online, ang ganda-ganda. Talagang nakakahumaling. Tapos, minsan na nga lang lumabas yung bata ng bahay para makipag-eyeball. Eyeball pa bang tawag nila doon, no? Hindi na yata. Nung panahon namin, eyeball ang tawag dyan Pero, lumabas na nga yung bata. Nag-effort na nga yung bata para i-meet yung na-meet niya online, no? In the real world. Tapos na-catfish pa. Ano yung catfish? Ang ganda-ganda online. Tapos mamimit mo pala, hipon. Ano yung hipon? Ganda katawan, tapon ulo. No? Tapos ngayon, merong lumapit sa aking bata while I was giving the same talk, no, to a community. Sabi, Father, hindi na lang po catfishing. Meron na pong mask fishing. Anong ibig sabihin ng mask fishing? Yung bang pag makikipag-meet ka in the real world, nakita kayo online, makikipag-meet ka in the real world, siguro, sa dami ng filter na ginamit mo online, nahihiya ka ngayon pakita yung totoong mukha mo. So, anong gagawin mo?
magmamaskara ka. Kahit wala ka namang sipon, wala ka namang ubo, wala namang pandemya na, nakamaskara ka pa rin to hide your real face, to hide your real identity. Kasi sinasabi nila, madaling pagandahin yung mata eh. Pero itong lower part, hindi, mahirap yan eh. No? So, mask fishing. Isipin nyo, no? May bata. Kasi sobrang galing ng mga filters ngayon. Kahit mga sobrang tanda, nagmumukhang bata. I'm not talking about here yung plastic surgery, ah. I'm just saying yung phishing online, no? Yung palang kachat nung bata na imi-meet niya ngayon, ubod na pala ng tanda. Ako patawa lang po ng konti, no? Pero kala niya, kaedad niya, meron silang future together to start a family. E pag-meet nila, yung kamit nung bata pala, it turns out, tigang na. No? Wala nang future. Wala nang future to make a family kasi sobrang tanda na, nag-menopause na pala. No? So isipin nyo, discouraged na nga silang lumabas to start with, to touch grass, to go to reality. Tapos, magsa-start na nga sila ng relationship with a real person, yan pang aabuti nila. Catfishing, mask fishing. So, discouragement na naman. So, yan po yung realidad ngayon, no? Eh siguro, this is only a snippet of what we will find in the real world, but these details are already very concerning, no? Pero, yun nga eh, kung mananatili tayo sa mga descriptions na ito, no, ng statistics about reality, totoong nakaka-discourage. Yun lang pagbabago ng technology. Laging tanong ng mga katekista, Father, paano po namin sasabayan yan? Ang bilis nagbabago ng kultura, ang bilis nagbabago ng linggo, ang bilis nagbabago ng technology. Father, kalalabas pa lang namin ng aming video na pagkaganda, meron na uling mas bagong paraan ng pagpe-present. No, challenge nga yan sa mga taga-TV Maria, no? Isipin nyo, ang bilis magbago ng gusto ng mga bata ngayon. Ang bilis magbago ng kultura. So tanong talaga palagi Father, paano namin sasabayan? Nakaka-discourage po yung ganitong mundo na ginagalawan natin ngayon. Pero yun nga kaya importante itong method ng C-Judge Act. Oo, taking the statistic by itself, it is very discouraging. Pwede makapagpababa ng moral ng isang taong gustong dalhin si Jesus sa mga bagong taong ito, mga bagong henerasyon. Pero there's the other challenge. You see reality already. Pero try to assess then. After seeing, we judge, we assess. Judging means discerning the real concern. Ito po, I was very fortunate to hear about this in one of the talks during our conference there in Coronadal, and I'm going to share with you some of it. So judging, sinasabi, merong 3 shortages tayong pwedeng makita sa mundo. Ang una, statistical shortage. Yan yung nakita natin kanina, puro statistics yun. May mga graph pa nga, di ba? And looking at them, yung numbers, it could always paint a negative picture of everything. Parang lahat kailangan mong problemahin. Sabi, andyan yung downtrend sa marital commitment, kumukonti na nagko-commit sa marriage. Konti na yung religious vocations. Konti na yung mga kabataang sumasama sa mga activities ng simbahan. Naku, ayoko na po ikwento rin yung nararanasan namin sa EDSA Shrine, where I am from also. Transient yung community. Kaya doble yung hirap sa pag-aanyaya ng mga kabataan to go there. Actually, when I celebrated one mass in our vicariate in another parish, I encouraged the youth there kasi lapit sila sa akin after the mass. Sabi ko sa kanila, bisitahin niyo naman yung EDSA Shrine. Pilit pinapalimot sa atin yung ating history. Bisitahin niyo naman yung EDSA Shrine para sariwain natin yung diwa
ng EDSA People Power Revolution, no? Ang tanong sa akin ng mga kabataan, sige Father, no? Sige, punta kami doon. Saan po yun? Gusto kong pingutin yung bata. EDSA Shrine! Nasa EDSA siya. Kahit tahakin mo yung kahabaan ng EDSA, matatagpuan mo ang EDSA Shrine. Pero nga lang ngayon yata kasi balot na kami ng mga buildings, mga flyovers doon sa EDSA Shrine. Kaya baka hindi talaga nila alam kung nasan yun. Pero nakaka-concern. EDSA Shrine, no? Ako'y bata, sikat na sikat yan Puntahin namin yan kasi andyan yung Robinsons. Pagtapos ng misa, Sunday out na kami ng family, di ba? Pero may mga kabataan ngayon, we're not going to talk about at length, no? Yung mga pangyayari sa ating recent history na parang gustong palitan yung history natin, no? Yung meaning ng history ng mga Pinoy. Pero ito basic, nasa ng EDSA Shrine. Hindi alam ng mga bata. No? Konti na lang yung dumarating sa simbahan ng mga bata. Isa pa, statistics about how men are failing to attend masses. Siguro marami pang mga babae, pero nagkukulang na talaga yung mga lalaki. Kaya rin, wala na mga bukasyon sa pagpapari. Kasi you need to interact with priests, with people who are in the religious vocation para magkaroon ka ng idea, para magkaroon ka rin ng paghahangad na maging pari o relyoso-relyosa. Pero konti na nga dumarating. So, konti ang bukasyon din. Marami na rin yung mga hindi na pumupunta sa misa after the pandemic. No? Yan yung tinatawag nating mga statistical shortage. There's also what we call professional shortage. Maraming mga tao ngayon, yung mga naiiwan na mga minister sa simbahan, for example lang, no? Ilan ba sa kanila yung gustong palalimin pa yung kanilang paglilingkod? Marami sa ating ministers, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit, no? They are already content with just doing what they do. They come to church, do their thing, and then leave. Pati ngayon pag-attend ng mga meeting ng mga organization sa simbahan, yung mga ministries, na dapat attend na nila, hindi sila uma-attend. So, walang formation. Paano pinapalalim? Paano mas magiging effective kung anong ginagawa mo nung day one, yun na lang ang ginagawa mo hanggang ngayon? Sino pang gustong mag-aral to become experts? Mag-aral ng pastoral theology dun sa mga members ng pastoral council ng simbahan. Mayroon pa bang gustong mag-aral niyan? O yung mga nasa education committee ng isang simbahan, may gusto bang mag-aral doon sa Institute for Catechetics para man lang mapalalim yung kanilang pananampalataya at pagbibigay kay Jesus doon sa mga batang tinuturuan nila? O palalimin man lang yung appreciation sa ministry? May nag-aaral ba ng pastoral planning? Yung effective pastoral planning? O kinatatamaran din yan, kaya maski yung programa ng simbahan, patsi-patsi, chapsuy, walang direksyon. O kaya may nag-aaral ba about ministry? O kinatatamaran na rin umattend ng mga ongoing formation, no? Meron din ganyang shortage, professional shortage. Yung statistical shortage, oo, medyo nakakabahala, pero yung pala, that is not our real concern, actually. Because the church isn't just about numbers, after all. No? Yung professional shortage, babalikan ko na lang yung mga apostol. Kung meron mang aral sa letra sa kanila marunong magbasa, si Matthew siguro na tax collector, no? Manood kayo nung The Chosen. O, makikita nyo doon yung dynamics ng mga apostol. Pinaplug ko lang, napakagandang show, The Chosen, no? Panoorin niyo, napakaganda talaga. Lahat ng episodes iiyakan ko Ang ganda talaga. Pero kung titingnan mo yung mga apostol, wala naman sa kanilang professional speakers, professional teachers. Marami sa kanila, majority were working class men. They were fishermen, mga simpleng tao. Hindi ko sinasabing simple ang isip, pero wala rin pagkakaalam sa methods ng preaching. So, yung professional shortage, yes, meron tayong dapat ayusin dyan. Pero it is not our main cause for concern.
We were told during our conference with all the catechists and from the different parts of the Philippines, ito yung ating main concern na shortage. A prophetic shortage. Ano po yan? Wala nang gustong totoong manindigan para sa pananampalataya. Going to church has become just one of those activities you do on Sundays. Going to church forms part of your obligations. Obligation na lang. Even service becomes an obligation. Parang it is a task you need to do. When in fact, being a Christian is supposed to be a lifelong journey to enter into Christ. Uulitin ko po yun, ha? Being a Christian, we try to enter into the reality of Christ. Sinasabi natin, what is real? The world is real. What you can smell, what you can taste, what you can hear, what you can touch. This is the real world. A world of physics. Ito yung real. Pero sinasabi sa atin ng ating pananampalataya, there is an even more real reality. And that is God. That is Christ. Kung tayo pinapasok natin ang kultura ng mundo, bilang Kristiyano, dapat pasukin natin ang kultura ni Jesus. Kung tayo, we are so versed in the language of the world, dapat tayo mga Kristiyano, we are versed in the language of Christ. To live in His Spirit, not just in the worldly spirit. Pumasok talaga kay Jesus. Itrato siya na parang totoong mundo where we could live, where we must live. Pinapasok dapat natin si Jesus. And this is being prophetic. No? Pinapanindigan mo si Jesus dahil siya ang iyong ultimate reality. Walang pinagkaiba yung pagkakakilala mo kay Jesus dun sa loob ng simbahan, pag may Holy Hour o Misa. Walang pinagkaiba yan dapat sa kasama mo si Jesus sa tahanan mo, habang kumakain ka, habang nagsi-CR ka, habang nasa opisina ka, habang nasa school ka, habang nag-e-exam ka, habang nagmamaneho ka. Dapat andyan si Jesus. That is being a true Christian. Really living in Jesus. Not just in the world. Not just in the world's culture. Not just imbibing the world's language, but really entering into Jesus. Na hindi ka na mahiwalay sa Kanya and you become an alter Christus. Di ba yan naman ang pagtawag sa bawat Kristiyano? Maging true echoes of Jesus in the world. True images of the living God. Mangyayari lang po yun kung ang ating pagiging Kristiyano hindi tinatratong day job. Kristiyano sa liwanag, ibang tao sa dilim. Si Jesus ang tinatawagan sa simbahan, ibang Diyos ang sinusundan sa labas ng simbahan. To become authentic Christians, we must enter into the life of Christ. Anong ibig sabihin nun? Dapat hindi lang puro joys and enjoy. You must be ready for the Paschal mystery to happen to you. Suffering, death, and resurrection. Kung ang mundo, ang kultura ng mundo, sinasabi sa iyo na what is best is always most pleasurable, madali. No? Ang sinasabi sa iyo ng pagiging Kristiyano mo, pag pumasok ka kay Jesus, lahat ng experiences ng tao, banal. Yung kasiyahan mo, yung enjoyment mo, yung entertainment, yung pagsamba, yung kalungkutan mo, yung challenges sa buhay mo, pinabanal yan lahat ni Jesus nung nagkatawang tao siya. He touched every part of our humanity
and made it holy. So dapat pumasok tayo sa buhay ni Jesus, and that would make us authentic witnesses of Jesus Christ in the world. Totoong mga propeta sa mundong ito. No? At dyan tayo may shortage. And so I would like to bring your attention to that. Ang daming Kristiyano, pero ilan yung naninindigan para kay Jesus? Pinoproblema natin yung mga methods. Pinoproblema natin masyado yung technology. Paano tayo sasabay? Pero sumabay ka nga sa technology. Ampaw ka naman bilang Kristiyano. Meron ka ba talagang totoong contribution sa mundo? Totoo bang naging asin at ilaw ka ng sanlibutan? Nagbago ba sila dahil sa'yo, ikaw mismo ampaw? Pang-ibabaw lang. Prophetic shortage. So, ito pala yung ating main concern. Hindi lang pala yung paano tayo sasabay, no? Nagbabago yung kultura, ito yung mga bagong tao ngayon, nakakatakot yung bilis ng pagbabago. Oo, andyan na tayo. Pero our efforts to face the world where it is would only be truly Christian, would only be truly blessed and fruitful kung yung mga humaharap sa mundo may paninindigan sa kanilang pananampalataya. Totoong propeta na sinasabi yung kailangan marinig ng mga tao, hindi lang yung kailangan nilang marinig. Hindi balat kayo. Hindi ipokrito. Totoong Kristiyano ang hanap ng mundo. So, kung ito yung shortage that should bring us most concern as catechists, as Christians, ano yung pwede natin gawin para, sabi nga natin, to be effective evangelizers? Ito po, si Bishop Prapadas, nag-share din siya sa amin during our conference, no? And this would form the third part of the trio, See, Judge, Act, yung act, no? How could we act as effective evangelizers in the world? Ito pala, tingnan muna natin itong slide na ito, no? A quote from Amos about prophetic shortage. Sana makurot ng konti ang inyong damdamin. No? Sana mabuksan ng konti ang ating mga puso dito sa concern na ito ni Propeta Amos. Sabi niya, "The days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land, not a famine of food or a famine of water, but a famine of hearing the words of the Lord. People will stagger from sea to sea and wander from north to east, searching for the word of the Lord, but they will not find it." Kinikilabutan ako habang binabanggit ko yan ngayon, no? Sa dami ng ating mga preachers, no? Sa dami ng ating mga professionals na marunong sa Biblia, sa dami ng mga magagaling mag-pastoral planning, hindi maririnig ang salita ng Diyos. Kahit ang dami nating ginagawa, andyan pa rin pala yung famine of looking for the word of the Lord and not finding it. Kasi walang gustong manindigan. Lahat pakitang tao, lahat ampaw ang pagiging Kristiyano. Siguro, kung magtanong tayo, totoo ka bang Kristiyano? No? Sa kaibuturan ng ating mga puso, totoo ba akong Kristiyano? Anong isasagot mo? Mapapahiya ba tayo sa ating sarili? I call myself a Christian. And yet, in my heart of hearts, hindi pala totoo. Talagang malaking kakulangan sa mundo yan. Yung mga lectors, they can enunciate well their readings during the Mass. No? Really proclaim the word as it is written. Ang mga pare, magkanda paos na sa kakapreach. Ang ating mga obispo, magkanda paos na sa kakaturo. Pero, kung wala nang maninindigan,
sana totoong maririnig. Saan? Totoong maririnig ang salita ng Diyos. Kung pati pala kami ampaw na rin. Magaling magsalita, walang laman sa puso. Magaling magsalita, magaling mangaral, hindi na nagsasabuhay. Dry wells. Yan ang naiisip ko ngayon eh. Parang pumupunta yung mga tao to find Jesus in us Christians, but all they find are wells that are dried up. Nothing life-giving to give. Nothing nourishing to give them anymore because we lack Christ already in the deepest parts of our hearts and souls. Ampaw, balat kayo. So let's go now to the last of the trio, see, judge, act. Acting means, ito pala, rooting ourselves in God's love. I would like to share with you a story shared by Bishop Rapadas during his talk dun sa aming conference, no, yung mga directors and coordinators of catechesis and evangelization. He referenced the life of Bishop Tudtud, the prelate of Marawi who died many years ago, no? 1980s. Si Bishop Tudtud, dahil nga nasa Marawi sila, andun yung mga paring nagmimisyon. Naku, pag marinig niyo po yung mga kwento ng mga paring taga Mindanao, talagang nakakabahala, nakakaba-exciting, tsaka nakakabuhay ng sense of mission. Grabe yung pinagdadaanan nila doon. Pero ito, he referenced the life of Bishop Tudtud. Si Bishop Tudtud, dahil nga siya yung obispo, lagi siyang tinatanong nung kanya mga pinanghihinaan na mga pare, mga missioners. Pag nanghina sila, lapit kay Bishop Tudtud, doon ang reklamo. At ang tanong nila palagi, Bishop, ano bang ginagawa natin dito? Kasi po, we just learned, no? Doon pala, mahirap maging katekista. Mahirap magturo tungkol sa ating pananampalataya. Yes, there are some converts, no? But that makes life very dangerous to them and also for those who converted them and teach them. Kasi ang mga Muslim, ayaw nila talaga, lalo dun sa South, ayaw talaga nila. So they would resort to many unspeakable things, doing these to the catechists, to the converts, no? To those missioners in Mindanao. And so, having this in mind, syempre pinanghihinaan ng loob yung mga pari ni Bishop Tudtud. Tanong talaga sa kanya, talagang galing sa puso bakit po ba tayo nandito sa Marawi? Maraming ibang lugar na maraming Kristiyano. Bakit dito tayo? And Bishop Tudtud's answer was always the same. He always would tell them of the story of the monk and the scorpion. To make it short, sabi ng monk, kasi sinisting siya ng scorpion, no? Bakit iniligtas mo pa yung scorpion na yan? Kasi yung scorpion pala nadulunod, no? Bakit niligtas mo pa yung scorpion na yan? He would sting you. Sasaktan ka lang niya. May venom yan, baka mamatay ka pa. Sabi nung monk, well, it is the scorpion's nature to sting, but my nature is to love. Ganda. Maraming mga tao, it may be their nature, in their nature to hurt you, to be a challenge to you in your Christianity. But our nature as sons of God, as brothers and sisters of the Lord, our nature is to love. So we love even in the midst of hurt and challenges. Ang ganda. Pero magagawa mo lang ito if you ground yourself in the love of God, in the love of Christ. You cannot give what you do not have. Paano ka nga naman
mamamalakaya, dadalhin si Jesus doon, yung kanyang pag-ibig, kung ikaw hindi ka naka-experience ng pag-ibig ni Jesus. Many ways we experience the love of Christ. By way of sacrifice, He gave His life for you. There is no greater love than this, than to lay your life down for your friend. From John. Also, by way of friendship, kinaibigan ka ni Jesus. That is how you could also feel His love for you. I do not call you slaves, but friends. Again, from the Gospel of John. Lastly, the way of preference. Hindi ka lang kinaibigan. Hindi lang siya namatay para sa iyo, inalay ang kanyang buhay. Pinili ka niya. Tayong lahat ng mga Kristiyano, we were never Christians by accident. Pinili tayo ni Jesus. I chose you to bear fruit. Meron po, last story. Sa seminaryo namin, we had this formator who always reminded us, oh, this month, have you had your what he calls, I will show you on the slide, religious experience. Ano yung religious experience? Yan yung kahit na ang gulo-gulo, may nakita ka meaning, it gave you peace, you felt God's hand in your back really pushing you towards your goal. That's a religious experience. Tinatanong niya sa amin, this month, have you had that? Because that is a sure sign that you are experiencing God's love. Kayo po tatanungin ko, when was the last time you had a religious experience? Remember, you can only give what you have. You cannot give what you do not have. You can only be an effective messenger of God's love. You can only be an effective evangelizer, an echo of God in the world, if you experience His love first. So magandang baunin po natin ngayon sa ating pagtatapos nitong ating panayam ngayon, no? Being effective evangelizers. Ang dami nating pwedeng iplano, ang daming challenges, ina-assess natin, and we're challenged to act. But really, have you grounded yourself in the love of God? Grounded yourself enough to be able to bring that same love effectively to other people. Let us be effective evangelizers, bringing Jesus and the love of God to people. Let us ground ourselves and experience God's love every day. When was the last time you had that religious experience? Maraming salamat po, Father. Pwede po bang hindi ngayon sagutin yung tanong? Okay lang. Okay lang. Ayan. So, maraming salamat, Father, sa napaka-lalim na pagninilay na ibinigay po ninyo sa amin. At kaya po, meron po tayong mga natanggap na mga comments, Father. Unang-una na, ang sabi po niya, congratulations po sa pagdiriwang ng Catechetical Month ngayong September. Shout out daw po sa lahat ng mga katikista. Very good. O sana hindi ka lang keyboard warrior, ha? Congratulate, pero sana ikaw din makiisa ka rin sa gawain ng evangelization. Opo. Meron naman pong isa comment na nag-share, comment sharing. Sabi niya, noon pong 2024, nagkaroon po ng National Catholic Media Convention. Sinabi po ni Bishop Juni Maralit, kaya umiiksi ang attention span ng mga users. So mga youth, mga social media users. Dahil maikli na rin ang ginagawa ng mga SOCOM, ng mga media practitioners. Kaya ang ibinigay po niyang challenge is gumawa ng quality content na pasok sa shorter version. Na parang kung paano ko po naiintindihan, Father, yung comment niya, siguro ang ibig sabihin, dahil maikli na nga yung attention span, sumabay tayo doon sa challenge na yun na quality pero shorter version. I agree. Meron din, Father, isang tanong siguro bago po tayo magtapos. Ang sabi po niya,
Maganda po ang graph na ipinakita ninyo. Malamang naman po hindi rin namalaya ng mga kabataan o maging ng mga matatanda na ganyan na ang naging sitwasyon. Dahil sa mabilis siguro po na pagbabago ng kapaligiran at ng teknolohiya. Pero ano po yung first step ninyo para makabalik po sa ating pagiging anak ng Diyos? Alam niyo po, sa tanong na iyan, agad na pumasok sa isip ko kailangan talaga palakasin, suportahan, palaguin natin ang mga pamilya. Parang yan talaga ang dapat simulan ng pagbabago no? Change must first come from the home. Sabi nga sa ating kaalaman tungkol sa civic society, that is the basic unit. No? Sa ating pananampalataya din, diyan tayo unang nililinang sa pananampalataya. Diyan tayo unang binibigay ng Diyos sa mundong ito, sa ating mga mag-anak. No? And I think the evil one is trying to attack that basic unit because he knows if this brick crumbles, sunod-sunod na yan. No? So, kailangan talaga palaguin natin yung ating mga pamilya. Panawagan po ito para sa mga magulang. Kahit nag-iisa ka o kumpleto kayo, mag-asawa, talagang linangin natin uli yung Christian culture sa ating mga tahanan. Kultura po yan na dapat din nating ipasa sa ating mga anak. Pero dapat mauna tayo. Parinig ko lang po sa mga tatay Sinasabi ko palagi pag ako nagbibigay ng formation sa binyag. Sabi ko, pag ang tatay nagdarasal, ang pamilya magdarasal. Pag ang tatay nagsisimba, dinadala sa Diyos ang kanyang sarili, ang pamilya magsisimba, lalapit sa Diyos. Magiging kasiyahan niyo po yan sa inyong pagtanda, sa inyong paglago bilang pamilya na hindi lang ikaw tatay lumapit sa Diyos, na ilapit mo rin ang iyong mag-anak sa Diyos. And that would make for a more God-fearing, God-loving, values-driven society. Pag nagsimula talaga yung pagiging makadiyos sa tahanan. Maraming salamat, Father. At tayo po ay magtatapos na sa episode na ito. Kaya anyayahan po natin ang ating mga manonood para sa susunod na Miyerkules. Ganun din po, hihingin po namin ang inyong pagbabasbas. Sige po. Let us pray. Let us put ourselves in the holy presence of God. We feel His loving presence enveloping us. We feel His presence in our hearts. He is here, and He loves us. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless and protect you always in your families. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. God bless you.